Si Gaku Kitada ay isang mahiyain at walang kumpiyansang estudyante na nakapasok sa isang elite na paaralan dahil sa talino niya sa math at sa nakuha niyang scholarship. Bata pa lang ay hilig na niya ang math, at ito lang talaga ang bagay na alam at kayang-kaya niyang gawin, kaya naman siya ang naging top pick ng school. Dahil dito, automatiko siyang isinabak ng paaralan sa taunang Math Olympiad exam, umaasang madali lang para sa kanya ang makuha ang tropeo. Pero sa mismong araw ng exam, kinabahan siya ng todo at tuluyang hindi nasagutan ang kanyang papel. Kinabukasan, hinarap siya ng principal at mga miyembro ng board, galit na galit dahil sa pagkabigo niya. Simula kasi nang itatag ang school, palaging sila ang first place sa Math Olympiad, at siya ang unang nakabasag ng record na yon. Pangarap lang naman ni Gaku ang maging isang mahusay na modern-day mathematician, pero ngayon ay tila gumuho na ang pangarap niya. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho na lang siya bilang chef sa cafeteria ng school. Para sa kanya, kahit sapat ang kinikita sa scholarship, kailangan pa rin niyang mag-part-time para matulungan ang kanyang ama, ayaw niyang maging pabigat. Kung walang ibang abala, makakapagtapos siya sa loob ng 6 na buwan. Narinig ng katrabaho niyang si Yo ang kwento niya habang gumagawa siya ng soba at naawa ito sa kanya. Dati raw naririnig lang niya ang balita tungkol sa katalinuhan ni Gaku, kaya hindi niya inasahang ganito pala ang tunay na kwento. Si Yo naman ay umaasang makakuha ng sports scholarship at nasa waiting list pa lang siya, kaya nagtatrabaho muna siya sa cafeteria bilang dagdag allowance. Sa kabila nito, nakiusap siya kay Gaku na turuan ang pamangkin niyang hindi gaanong matalino, pero hindi talaga para kay Gaku ang pagtuturo. Sa halip, mas gamay niya ang pagluluto, madali lang para sa kanya ito at kaya pa niyang mag-zone out habang nagluluto. Habang nagluluto si Gaku, aksidenteng tumalsik ang ketchup sa mukha niya. Nagpanik si Yo at alok agad na panasan ito, pero si Gaku ay hindi man lang nabahala at tuloy lang sa ginagawa. Sa sandaling iyon, may pumasok sa cafeteria na isang lalaking may hood at maputing buhok, at napansin nito agad ang masarap na pagkain na kakaluto lang ni Gaku. Nang matapos na si Gaku magluto, inalok niya si Yo ng libreng staff meal. Pagkakita pa lang ni Yo sa pagkain, tumulo na agad ang laway niya sa sobrang sarap ng itsura nito. Hindi pa kailanman nakakita si Yo ng staff meal na kasing sarap ng itsura ng niluto ni Gaku. Pagkakagat pa lang niya ng unang subo, para bang sumabog ang kanyang panlasa sa isang roller coaster na punong-puno ng adventure. Bigla namang pumasok muli ang lalaking nakahod mula kanina at humiling ng kaparehong pagkain na isinilbi ni Gaku kay Yo. Pero agad siyang tinanggihan ni Gaku at sinabing para lamang iyon sa staff. Wala namang pakialam ang lalaking iyon, kinuha lang niya ang pinggan ni Gaku at walang alinlangan na nilantakan ito. Matapos kumain, tinapak pa niya sa ulo si Gaku na para bang aso, at umalis na parang walang nangyari. Kinahapunan, muling ipinatawag si Gaku ng principal sa opisina. Doon nalaman ng principal na tumanggi si Gaku na sumali sa paparating na Math Olympiad. Dahil si Gaku ang top student ng paaralan, naniniwala ang principal at board of directors na ito ang tamang pagkakataon para muling patunayan ng school ang husay nila at mabawi ni Gaku ang pagkatalo niya noon. Pero buo na ang pasya ni Gaku, dahil sa nangyari sa huling kompetisyon, pakiramdam niya ay wala siyang kakayahang tumindig sa harap ng national level math competitions. Matapos niya itong sabihin, magalang siyang nagpaumanhin at umalis. Galit na galit ang principal at napasuntok ito sa mesa. Habang naglalakad si Gaku sa hallway, nakasalubong niya ang 3 kabataang lalaki. Ang nasa gitna ang pinakapamilyar, bago pa sila magkasalubong, tinanong siya ng lalaki sa gitna kung saan ang opisina ng principal. Nang mas tiningnan ni Gaku ang mukha nito, agad niya itong nakilala, siya ang lalaking walang hiyang pumasok sa cafeteria at inagaw ang kanyang staff meal. Binalaan niya itong huwag nang ulitin ang ginawa, tinanong ni Gaku kung anong section siya, ngunit ang sagot ng lalaki, hindi raw siya estudyante roon kundi isa siyang chef. Imbitado raw sila ng principal bilang bahagi ng catering service para sa mga importanteng bisita. Papunta raw siya sa principal para lang bumati, ngunit biglang nagbago ang tono ng lalaki at sinabing hindi na niya gustong makita ang principal, mas interesado na raw siya ngayon na makilala si Gaku. Sa susunod na eksena, makikitang magkasama na silang dalawa sa loob ng kusina. Humingi ng paumanhin ang lalaki sa naging bastos niyang asal kanina at inalok si Gaku na ipagluto siya bilang kabayaran. Habang magkasama sila sa kusina, nalaman ni Gaku na 23 taong gulang pa lang ang lalaki pero may sarili na itong restaurant, kaya hindi niya maiwasang mainggit.
Pero sinabihan siya ng lalaki na huwag niyang maliitin ang sarili niya, nakapasok nga siya sa Math Olympiad exam, at di basta-basta ang ganoong katalino. Biglang tumawag ang tatay ni Gako na sobrang excited, at tinanong lang kung kumusta siya sa school. Sinabi ni Gako na napapanatili niya ang kanyang grades at kung magpapatuloy ang takbo ng mga bagay, malaki ang tsansang makapasok siya sa Tokyo University. Nangako pa siya sa ama na maghahanap siya ng magandang trabaho na may mataas na sahod pagkatapos ng graduation, pero sinabihan siya ng tatay na huwag mag-alala tungkol doon. Gusto raw ng kanyang ama na kumuha siya ng master's degree at mag-aral sa ibang bansa, gagawan daw niya ng paraan para maipang tuition. Alam ng ama ni Gako kung gaano niya kamahal ang math noon pa man, kaya bilang magulang, tungkulin niyang suportahan ang pangarap ng anak. Pagkatapos ng tawag, inilapag ng lalaking may maputing buhok ang isang bowl ng Napolitan sa harapan ni Gako. Nabigla si Gako na agad itong natapos lutuin, pero bago pa siya makakain, pinigilan siya ng lalaki at sinabi na kamakailan ay lubos siyang naintriga kay Gako kaya nag-research pa siya. Ayon daw sa mga kaklase at guro ni Gako, nawala ang dating matatag at kahanga-hanga niyang aura matapos ang nangyari sa exam. Tiningnan siya ng diretso sa mata at sinabing hindi niya palubos na nauunawaan ang laki ng potensyal niya. Naiilang si Gako sa usapan kaya iniban niya ang paksa at sinabing gusto lang niyang kumain. Dahil sa dami ng sinabi ng lalaki, lumamig at naging sagi na ang Napolitan na pinaghirapan niyang lutuin. Balak na lang ng lalaki na kainin ito agad at umalis. Pero pagsubo ni Gako, nagulat siya, kahit sagi, ang lasa nito ay parang sumabog sa kanyang panlasa. Isang roller coaster ng sarap. Napatanong si Gako kung paano ito naluto sa ganitong paraan. Pero bago ito masagot, tumawag si Yu kaya agad tumayo ang lalaki para umalis. Habang papalayo, lumingon siya at sinabing mas gusto pa rin niya ang sariling bersyon niya ng Napolitan noodles, kaya sinadya niyang huwag gamitin ang paraan na ginamit niya sa pagluluto nito. Hindi makapagsalita si Gako at tila hindi makapaniwala sa mga nangyari. Paalis na ang lalaki nang bigla nitong ipakilala ang sarili bilang Kai, saka tuluyang lumabas ng silid. Pagkaalis ni Kai, sinagot na ni Gako ang tawag ni Yu. Halatang gulat at takot si Yu habang nasa school siya, ipinadala niya kay Gako ang litrato ng bulletin board kung saan nakasulat na na-expel na siya. Gusto ng paaralan na isauli ni Gako ang buong scholarship money at tinanggal siya sa school dahil lang sa pagtanggi niyang sumali sa Math Olympiad competition. Paano na raw niya ipapaliwanag ito sa kanyang tatay na todo kayod para lang matustusan ang kanyang pag-aaral? Sa gitna ng ulan, lumuhad si Gako habang tinitingnan siya ng principal ng may pangmamaliit. Galit na galit ito at sinabing labis siyang nasusuklem sa kahihiyan, at ang pagsusumite ni Gako ng blankong papel sa exam ay isang malaking kahihiyan sa pangalan ng kanilang paaralan. Dahil doon, nawalan pa sila ng maraming sponsorship donations. Binigyan pa raw nila si Gako ng pangalawang pagkakataon na makabawi sa paparating na math competition, pero tila'y tinapakan lang daw ni Gako ang lahat ng pagsisikap ng principal. Lumayo na ang principal at sinabing wala nang magagawa si Gako kundi isauli ang scholarship money. Nakita ni Yu ang lahat ng nangyari at akmang tatakbo siya papunta kay Gako, pero naunahan siya ni Kai na biglang lumitaw mula sa kung saan. Kinagabihan, may mahalagang pulong ang principal kasama ang ilang importanteng bisita. Delikado ang reputasyon ng paaralan kaya hindi siya maaaring magsilbi ng pagkaing mababa ang kalidad. Kaya naman nag-imbita siya ng pinakamagagaling na chef sa lungsod. Isa-isa niyang ipinakilala ang mga ito habang pumapasok, at laking gulat ng mga bisita nang malamang si Kai ay isang gourmet chef sa edad na 23. Siya rin pala ang may-ari ng kilalang Chef K Restaurant, isang one-star restaurant sa lungsod. Nabigla ang mga bisita sa revelasyong ito, habang patuloy sa pagbibigay puri ang principal kay Kai, lalong lumaki ang paghanga ng mga bisita. Maya-maya, ibinigay ng maid ang menu sa principal, at laking gulat niya nang makita na ang main dish ay Napolitan noodles. Alam niyang isa itong simpleng ulam, pero sa kabila ng kanyang pagdududa, pinili pa rin niyang magtiwala sa desisyon ni Kai. Sa totoo lang, kinidnap ni Kai si Gako at ngayon ay pinipilit siyang gumawa ng malaking batch ng Napolitan noodles. Hindi na kinakaya ni Gako ang sobrang tensyon kaya nagkaroon siya ng nervous breakdown. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta, isang taong walang patutunguhan, at hindi karapat-dapat na magluto para sa mga importanteng bisita ng principal. Simula pa noong sablay niya sa Math Olympiad, para na siyang nawalan ng saysay. Nakita ni Yu na sobrang apektado na si Gako, kaya iminungkahi niyang umuwi na lang sila.
Pero biglang sumingit si Kai at sinabing kung uupo lang si Gako at magluluto ng masarap na Napolitan noodles, sigurado siyang kaya nitong baguhin ang sitwasyon ni Gako para sa ikabubuti. Binigyan siya ni Kai ng dalawang pagpipilian, ipagpatuloy ang pagiging isang taunang tahimik na nabubuhay, o hawakan ng maliit na pag-asang ito na posibleng magbago ng kanyang buhay. Sa narinig, naalala ni Gako ang lahat ng hirap ng tatay niya para maabot niya ang puntong ito, hindi niya siya maaaring biguin. Bagamat hati pa rin ang loob niya, sinuot na niya ang apron at nagpas siyang magluto. Sinimulan niya ang proseso ng pagluluto, pero ramdam pa rin niyang wala siyang tiwala sa sarili. Nagtataka siya kung bakit gusto ni Kai na siya ang magluto ng Napolitan kahit mas masarap naman ang bersyon ni Kai. Nginitian lang siya ni Kai at sinabing kailangan niyang mag-isip sa labas ng nakasanayan para makagawa ng perpektong Napolitan. Napaisip si Gako at biglang may pumasok na ideya, agad niyang binyanlawan sa malamig na tubig ang noodles at inilagay ito sa loob ng refrigerator. Nagtaka si Yu sa nakita dahil alam niyang lalambot lang lalo ang noodles sa ganitong paraan. Pero si Kai, may matalinong ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, natapos na ang proseso at inihain na ang mga noodles sa mga bisita. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang pagkabilib sa style ng presentation. Pero ang tanong, magugustuhan kaya nila ang lasa, nang naihain na ang Napolitan noodles sa lahat? Tumitig sila dito at tila na-disappoint, isang simpleng ulam lang ito bilang main course. Pero nang tinitigan nila ng mabuti, napansin nilang hindi ito tulad ng karaniwang noodles na mabibili sa mga lansangan ng Japan. Gayunpaman, sinubukan pa rin ng mga bisita ang Napolitan noodles at agad nilang nanlaki ang mga mata sa gulat dahil sa sobrang sarap nito. Napansin nila kung gaano kahusay ang timpla ng bawat sangkap at kung paanong nagsama-sama ang mga ito ng perpekto. Isa pa nga sa kanila ang nagsabing para raw may sumasabog na bagong lasa sa bibig niya habang ngumunguya. Subalit may isa sa mga sopistikadong bisita na nagsabing ayos lang naman ang lasa pero mas gusto pa rin daw niya ang mga high-class cuisine. Ngunit nang tingnan niya ang pinggan niya, laking gulat niya na ubos na pala niya ang lahat ng noodles. Para naman sa iba, tila bumalik sila sa kanilang kabataan, ang lasa ng Napolitan ni Gako ay nagpapaalala ng creamy taste na perpekto at ideal para sa kanila noon pa man. Habang abala ang lahat sa pag-enjoy sa pagkain, nakatingin lang ang principal sa kanila, litong-lito kung bakit ganoon sila ka-immersed sa isang simpleng putahe. Bakit kailangan pa nilang magpakita ng ganitong klase ng damdamin sa ganitong oras? Pero kahit ganoon, ngumiti lang ang principal ng palihim, alam niyang ginagamit lang niya ang lahat ng ito at balak niya silang iwan sa tamang panahon. Pagkatapos kumain ng lahat, tinanong ng principal kung nagustuhan ba nila ang pagkain. Lahat sila ay nagbigay ng positibong tugon at nagsabing hindi nila inakalang ganito sila maantig ng isang simpleng putahe. Yumuko si Kai at tinanong ang principal kung maaari bang ipatawag ang chef na nagluto ng Napolitan. Sumang-ayon ang principal, dahil natural lang naman daw na pasalamatan ang taong naging dahilan ng tagumpay ng hapunan. Pero biglang natigilan ang principal at halos mabulunan nang makita si Gako na dahan-daang lumalabas mula sa kusina. Magsalita na si Kai at sinabing noong una niyang makilala si Gako, na-push na nito sa limit ang kalidad ng kanyang bersyon ng Napolitan noodles. Saktong-sakto raw ang pagkakasunod-sunod ng mga sangkap ni Gako, una ang sibuyas, at kapag naganap na ang tinatawag na Maillard reaction, sa kanya idagdag ang bratwurst at bell peppers. Sa huli, ilalagay niya ang pasta at i-stir fry ito gamit ang ketchup. Ang pinaka nagustuhan ni Kai ay ang teknik ni Gako kung saan inilalagay niya sa isang gilid ng kawali ang pasta at sa kabila naman ibinubuhos ang ketchup. Sa ganitong paraan, mas mabilis uminit ang ketchup at mas lalabas ang perpektong tomato aroma. Narinig ng mga bisita ng principal ang paliwanag at hindi sila makapaniwala. Hindi nila inakala na ang isang simpleng bagay gaya ng pag-init ng kutsara at tinidor ay may malaking epekto sa kabuoang karanasan ng pagkain. Isa pang detalye na ikinamangha ni Kai ay ang palagiang pag-init ni Gako ng tinidor sa eksaktong 45 degrees Celsius tuwing naghahain siya ng Western cuisine. Ito raw ang unang bagay na lubos na naka-impress kay Kai nang una silang magkita. Napaisip ang mga bisita at inamin nilang mainit nga at komportableng hawakan ang tinidor habang kumakain sila, at kung malamig ito ay baka mas bumaba ang antas ng kasiyahan nila sa pagkain. Hindi talaga nila inasahan na ang temperatura ng tinidor ay magiging ganito kaimportante. Sinabi rin ni Kai na ginagawa rin niya ito sa kanyang sariling restaurant, pinaiinit din niya ang plato at kubyertos, pero mas efficient daw ang paraan ni Gako.
Patuloy sa pagpuri si Kai kay Gako simula nang lumabas ito, at kahit medyo naiilang na si Gako, sinabi ni Kai na hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang nagawa niya, ibig sabihin lang daw, espesyal talaga siya. Isa pang bagay na humanga ang mga bisita ay ang texture ng noodles, sobrang lambot at palido. Ipinaliwanag ni Gako na matapos pakuluan, binyanlawan niya ang pasta sa malamig na tubig, minarinate sa red wine at vinegar, at saka inilagay sa refrigerator. Lalong humanga ang mga bisita sa katalinuhan ni Gako, pero ayaw niyang angkinin ang lahat ng kredito kaya inamin niyang nakuha lang niya ang ideyang iyon matapos siyang ipagluto ni Kai ng Napolitan. Inamin din ni Kai na sinadya niyang patagalan bago niya pinakain si Gako noon upang lamambat at maging soggy ang noodles. Nang marinig ang lahat ng ito, napatingin ang lahat kay Gako na parabang nakakita sila ng isang henyo. Pawis na ang principal, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bawat putahe ni Gako ay nilikha gamit ang eksaktong kalkulasyon at teorya, at ito ang nagtatangi sa kanya sa ibang mga chef. Sa puntong ito, kinikilala na si Gako bilang simbolo ng edukasyon sa Wells Academy. Sinabi ni Kai na ito ang totoong dahilan kung bakit gustong ipakilala ng principal si Gako sa kanila. Pagkarinig nito, agad na na-excite ang mga bisita, nagsimulang purihin ang principal at nagpahayag pa ng intensyong taasan ang subsidy at pondo ng paaralan para kay Gako. Samantala, patuloy pa rin sa pagpapawis ang principal, hindi makapaniwala sa biglang pagbabalik ni Gako bilang isang bayani. Sobrang nahihiya ang principal sa nangyayari dahil alam niyang magiging may utang na loob siya kay Gako. Yumuko si Kai at bumulong sa principal na handang suportahan ng kanyang mga VIP guest ang Wells Academy, pero may isang kondisyon, dapat ay kasama si Gako sa paaralan. Kung hindi niya kikilalanin ang nagawa ni Gako sa ganitong sitwasyon, baka mauwi sa masamang direksyon ang lahat. Wala nang ibang magagawa ang principal kundi ang magpakumbaba. Yumuko siya at buong pusong nagpasalamat kay Gako sa pagbibigay ng oportunidad na ito. Sa ekspresyon pa lang ng mukha niya, halatang hindi siya komportable at ayaw niya ang bawat sandali nito. Pagkatapos nito, umalis na si Kai kasama ang kanyang team. Bago tuluyang lumayo, lumingon si Kai at sinabi kay Gako na ang matematikal niyang paraan ng pag-iisip ay sadyang bagay sa pagluluto. Kung magtutulungan sila, kaya nilang gawin ang mga bagay sa kusina na hindi pa kailanman nagagawa. Sa sumunod na eksena, nagising si Gako mula sa bangungot, tagaktak ang pawis, at agad siyang bumaba para umupo kasama ang kanyang tatay. Sobrang saya ng tatay niya dahil nakapasa raw siya sa kilalang Tokyo University. Pinayuhan ni Gako ang tatay niya na huwag masyadong magulat at matuwa ng sobra, dahil alam naman niyang maayos ang kinalabasan ng mock exam niya. Habang kumakain, napatingin siya sa TV kung saan ipinapakita ang isang babae na si Mashi, isang regular na kalahok sa Math Olympiad. Nagyayabang ito na makakakuha siya ng perfect score sa entrance exam. Inamin ng tatay ni Gako na maganda naman si Mashi, pero ayaw niya sa ugali nitong mayabang. Naalala ni Gako ang unang beses na nagkita sila ni Mashi ng personal. Tinatanong siya nito ng isang simpleng math question, na sinagot naman niya ng diretsong sagot. Pero ang sumunod na ginawa ni Mashi ang talagang tumatak sa isipan niya, gumawa ito ng sarili niyang theory para masolusyonan ang problema. Mula noon, alam na ni Gako na isa siyang pambihirang tao. Napansin ng tatay ni Gako na tila nagiging magulo ang damdamin ng anak niya tungkol sa lahat ng nangyayari, kaya agad siyang nagtungo sa kusina at inihain ang pagkain para sa kanya. Pagkatapos kumain ng almusal, napaisip si Gako kung gaano talaga ka-aimless at kasimple ang buhay nila ng kanyang ama. Kailangang malaman ni Gako kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay kung nais niyang maging isang taong may halaga balang araw. Nabitiwan niya ang kanyang plato at agad sinabi sa kanyang ama na pupunta siya sa Tokyo pansamantala. Nabigla ang kanyang ama sa sinabi niya, at napansin iyon ni Gako kaya agad niyang sinigurado na babalik din siya agad. Kahit hindi sigurado ang kanyang ama sa plano ni Gako, pinayagan pa rin niya ito dahil alam niyang kailangan itong harapin ng anak niya para sa sarili niyang paglago. Dahil dito, ginugol ni Gako ang buong araw na nag-iisa habang bumibiyahe patungo sa puso ng Tokyo upang hanapin kung ano talaga ang makapagbibigay katuparan sa kanyang damdamin. Dumating siya sa restaurant ni Kai at sinalubong siya ni Rona, ang sous chef. Agad siyang nakilala ni Rona bilang ang gumawa ng kilalang Napolitan noodles. Lumapit siya sa wine cellar at inalok si Gako ng isang baso. Habang hawak ni Gako ang baso, ipinaliwanag ni Rona na ang temperatura ng lahat ng baso, plato,
at maging ang mga doorknob sa restaurant ay maingat na inayos upang maging komportable at malamig sa hawak. Ang dahilan kung bakit ganoon kabait si Rona kay Gako ay dahil matagal nang ipinagmamalaki siya ni Kai. Doon niya natutunan ang kahalagahan ng pagkontrol sa temperatura. Hindi pa raw niya kailanman nakita si Kai na pumuri sa isang tao gaya ng ginawa niya kay Gako, kaya agad itong nagkaroon ng respeto sa kanya. Inalok siya ni Rona ng upuan at sinabing gusto niya siyang ipagluto. Saglit na nag-isip si Gako ngunit tumanggi. Alam niyang ang average na gasto sa restaurant na ito ay nasa 8,000 yen at ayaw niyang maubos ang pera niya. Pero ipinaliwanag ni Rona na may espesyal na tagubilin si Kai na ipagluto si Gako ng putahe kapag dumating siya, at tanungin kung ano ang prinsipyo ng ulam na iyon. Ayon kay Kai, kung makukumbinsi ni Gako si Rona sa pamamagitan ng kanyang diorya, dapat siyang manatili roon at hintayin si Kai. Kung hindi, kunin na lang niya ang pamasahe at umalis agad. Lumapit si Rona at inilapag sa harap niya ang isang pinggang may napakagandang dekorasyon. Nabighani si Gako sa presentasyon at wala siyang nagawa kundi titigan ito. Pero bago pa siya makakain, naging prangka si Rona at sinabi kay Gako na imposibleng maging chef siya sa ganitong klaseng restaurant. Aniya, nakakatakot ang culinary world at hindi raw bagay sa isang taong walang sapat na ambisyon gaya ni Gako. Bigla na lang pinuto ni Gako ang sinasabi ni Rona at magalang na hiniling na tumigil muna ito sa pagsasalita para makapag-concentrate siya sa pagtikim ng pagkain. Pagkakagat pa lang niya ng unang subo, agad siyang nadala sa isang roller coaster ng mga lasa. Ilang segundo lang ang lumipas at madali niyang naanalisa na ang pangunahing sangkap ng putahe ay crab. Nakaka-interes para sa kanya ang kombinasyon ng pork at crab sa isang ulam. Habang nagbibigay si Gako ng detalyadong pagsusuri, hindi mapigilan ni Rona na mapatitig sa apoy sa mga mata niya. Maya-maya, ginawa ni Gako ang isang bagay na ikinagulat ni Rona. Humingi siya ng papel at ballpen at nagsimulang magsulat ng math functions na tumutukoy sa proseso ng pagluluto ng pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, nakabuo siya ng perpektong formula para sa ulam. Hindi napigilan ni Rona na amining tama lahat ng deduction ni Gako hanggang ngayon. Pero para masubak pa siya ng husto, tinanong niya si Gako kung anong masasabi niya tungkol sa crab. Sa kanyang pagkabigla, mabilis na nasabi ni Gako na ang ginamit ay crab roe. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa labi ni Rona, natagpuan na niya ang hinahanap. Biglang lumabas si Kai mula sa backroom at pinuri si Gako dahil tama ito sa bawat bahagi ng putahe. Nilapitan niya ito at tinapak sa likod bilang pagkilala sa pagiging rookie chef ni Gako. Nagtinginan lang si Rona at ang kanyang kasamahan sa matinding pagkabigla, hindi pa nila kailanman nakita si Kai na ganoon kasaya sa isang bagong chef. Sinabi ni Gako kay Kai na simula nang huli silang magkita, hindi na siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa alok nito. Ang huling beses daw na talagang na-enjoy niya ang simpleng math ay noong bata pa siya, pero ngayon ay nagagamit niya na ito sa pagluluto, isang bagay na lubos na nagbibigay saya sa kanya. Inamin din niya na kung hindi dahil sa luto ni Rona, hindi niya matutuklasan ang bagong sigla sa sarili niya. Kaya't buong puso siyang nagpasalamat sa kanya, nabigla si Rona sa pagpapakita ni Gako ng tunay na pagpapahalaga sa kanyang luto. Hindi pa rin sigurado si Gako kung gusto ba talaga niyang maging chef, ang gusto niyang malaman ay kung saan nanggagaling ang biglaang pagnanasa niyang matuto ng pagluluto. Biglang pumasok ang isa sa mga congressman mula sa pulong kanina, si Wichi, at pinaalalahanan si Gako na isa siya sa mga unang nakatikim ng masarap na Neapolitan noodles niya, at simula noon, naging #1 fan na raw siya nito. Dahil kay Gako, naging sponsor si Wichi ng restaurant, at ngayon, birthday ng isang miyembro ng kanyang pamilya kaya ipinangako niyang si Gako mismo ang magluluto ng espesyal na pagkain para rito. Tiningnan siya ni Kai ng seryoso at mahigpit na sinabing huwag niyang sasablayin ito, kung hindi. Pagkatapos noon, binuksan ni Wichi ang pinto para sa kanyang panauhin, at laking gulat ni Gako nang makita niyang si Mashi pala, ang dati niyang karibal sa Math Olympiad. Lumalabas na si Musashi ay anak ni Congressman Wichi. Nakilala agad siya ni Musashi at nagulat na makita siya sa ganoong lugar. Ipinaalam ni Gako kay Wichi na nagkakilala sila ng anak niya sa Math Olympiad Tournament, pero simula pa ng spring training camp ay hindi na sila nagkita. Sa pag-iisip niya, napagtanto niyang may sense nga pala, lalo't pareho sila ng apelyido. Tuwang-tuwa naman si Wichi at sinabi kay Musashi na si Gako ang kahanga-hangang chef na gumawa ng Neapolitan noodles na labis siyang na-impress. Pinawisan si Gako at hindi alam ang sasabihin,
pero sinabihan siya ni Kai na huwag na siyang masyadong mahiyain, siya raw talaga ang nagluto ng masarap na noodles na iyon, kaya dapat ay tumayo siya ng taas noo. Kahit si Kai ay hindi inasahang ang customer ay kapareho rin ni Gako ng pinanggalingang Math Olympiad Training Camp. Ipinaliwanag pa niya kay Musashi na gumagamit si Gako ng mathematical na paraan ng pag-iisip para makagawa ng pinakamahusay na mga putahe. Nagulat si Musashi sa narinig at agad siyang tumingin kay Gako. Tinanong niya ito kung ibig bang sabihin ay tuluyan na siyang sumuko sa pagiging isang mathematician. Akala ng kanyang ama ay matutuwa si Musashi sa pagkaing ginamitan ng mathematical method, pero ang sagot niya ay iba, mula pagkabata raw ay palagi siyang humahanga sa paraan ng pag-iisip ni Gako pagdating sa math. Naalala niya ang unang beses nilang pagkikita sa Math Olympiad Competition, kung saan naglakas loob siyang lapitan si Gako at tanungin ito ng isang math question. At mula noon, na-fascinate na siya sa kakaibang paraan ng pag-iisip ni Gako bilang isang tunay na mathematician. Noon, sinabi ni Musashi na pa ng kakaibang problem-solving technique si Gako, parang talagang nag-e-enjoy pa nga ito habang nagsosolve ng math problems. Pero ngayon, wala na raw siyang interes sa kanya. Nang muling magkita sila matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ni Musashi ay tuluyan nang nawala ang sigla at lalim ng mathematical thinking ni Gako, na ngayon ay tila nakakabagot na. Dahil dito, naniniwala siyang ang pakikipag-usap kay Gako mula ngayon ay baka makaapekto pa sa kanyang intelligence. Dagdag pa niya, wala rin siyang kahit kaunting interes sa pagkain, kaya wala siyang nakikitang dahilan para manatili pa roon. Tumalikod na siya at paalis na sana, pero tinawag siya ni Kai at tinanong kung bakit siya nag-aangking mahusay na mathematician kung ayaw naman niyang subukang tikman ang pagkain na ginawa gamit ang mathematical na paraan ng pag-iisip. Napagtanto ni Gako na ipinagtatanggol siya ni Kai, kaya't pinilit niyang ngumiti at inamin na nasaktan din siya sa mga sinabi ni Musashi, pero ayos lang yun. Ang tungkulin niya ngayong araw ay magluto para sa kanya at siguraduhing magiging masarap ang pagkain. Nakiusap siya kay Musashi na pag-isipan ulit kung tatanggapin niya ang alok. Pagkaraan ng ilang segundo, pumayag din si Musashi. Umupo siya kasama ang kanyang ama at sinabing ihahain ang pagkain makalipas ang 1 oras. Samantala, sa kusina, nahihirapan si Gako sa pagpili ng mga sangkap para sa kanyang lulutuin. Bagamat sinabi sa kanya na malaya siyang pumili ng kahit anong ingredient, sobrang mamahalin ng mga ito at hindi siya sanay gumamit ng ganoong klase. Sa parehong oras, nasa harapan ng kitchen si Rona at galit na kinumpronte si Hati, ang sous chef, dahil lagi itong late sa trabaho. Depensa naman ni Hati, pumunta lang siya para kunin ang wine na gagamitin sa ulam nila. Sa gitna ng gulo, napansin ni Gako na parang hindi man lang siya pinapansin, dito niya naalala ang sinabi ni Rona na ang kusina ay isang battlefield. Sobrang tensyonado ang atmosphere kaya hindi na siya makapagtanong kahit simpleng, bakit? Ngunit biglang may nangyari na hindi niya inaasahan, si Kai mismo ang nag-alok na maging assistant niya. Naniniwala si Kai na baguhan pa si Gako pagdating sa pagprepara ng sangkap, pero nangakong hindi niya pakikialaman ang mga ideya nito. Sinabi pa ni Kai na handa siyang ipaliwanag kay Gako ang mga katangian ng bawat sangkap, ang gusto lang niya ay makita si Gako na ginagawa ang lahat ng makakaya niya. Inamin ni Gako na malaking tulong iyon para sa kanya. Plano niyang i-recreate ang ideya ng luto ni Rona kanina, kaya tinanong niya si Kai kung ano ang umami value ng bawat ingredient. Laking gulat ni Gako nang makita niyang sinimulang isulat ni Kai ang mga value ng bawat sangkap mula sa memorya. Ipinaliwanag ni Kai na approximate value lang ang mga iyon, base sa pangkalahatang kaalaman niya sa mga sangkap, mga impormasyong madali lang ding mahanap online. Pagkatapos magsulat, lumayo si Kai at ipinakita kay Gako ang board, sabay sabing ang putahe ni Rona ay binubuo ng 2 umami components, inosinic acid at glutamic acid. Idinagdag pa niya na kung mapag-combine ni Gako ang 2 sangkap na iyon, siguradong makakagawa siya ng mas masarap na ulam kaysa kay Rona. Narinig ito ni Rona at napakunot ang noo, alam niyang may kulang sa sinabi ni Kai. Pero biglang lumingon si Kai at sinabihan siyang huwag magsalita, isa itong simpleng test para kay Gako. Pero agad-agad, nakuha ni Gako ang punto, sinabi niyang imposibleng 2 lang ang umami components, sigurado siyang may pangatlo. Nagulat ang mga staff sa bilis ng deduction ni Gako, lalo na nang ipaliwanag niya na para makamit ang synergy na nasa luto ni Rona, kinakailangan ng ikatlong umami element. Isa itong hypothesis na agad niyang na-formulate. Sa labas, sumilip si Musashi sa pintuan para tingnan kung kumusta na si Gako sa kusina.
Binati siya ni Kai, natumbok ni Gako ang tamang sagot. Sinadyang hindi banggitin ni Kai ang third component para makita kung kayang mag-isip ni Gako ng sarili. Kung hindi siya nakarating sa conclusion na iyon, ibig sabihin ay basta lang niya kinopya ang recipe ni Rona. At kung ganoon nga, papaalisin na lang sana siya ni Kai. Matapos iyon, inilapit ni Rona ang isang platitong may oyster stock at pinatikim ito kay Gako. Nang tikman niya ito, muntik na siyang mabulunan sa gulat, hindi tugma ang formula na ginawa niya sa lasa ng sabaw. Doon sinabi ni Rona na isang double trap ang ginawa ni Kai, ang oyster broth ay idinagdag lang para gayahin ang synergy effect, pero sa totoo lang, wala itong tunay na silbi at ginawa lang para lituhin si Gako. Magsalita na si Kai at sinabing para sa isang utak na mathematically trained gaya ni Gako, maganda ang ideya niya, pero ang equation niya sa totoong mundo ay hindi tumutugma. Nakita ni Gako na nauubos na ang oras kaya nagsimula na siyang kabahan. Bumalik sa isip niya ang alaala noong bumagsak siya sa Math Olympiad exam, ang parehong kaba at pagkabalisa. Pinagmamasdan siya ni Musashi mula sa malayo, at kahit wala siyang alam sa pagluluto, halata niyang nahihirapan si Gako. Kaya't naglakad na lang siya paalis at sinabing tapos na siya rito. Samantala, napansin ni Gako ang isang high-class na sangkap na tinatawag na Tylopish. Naniniwala siyang ito ang nawawalang variable sa kanyang equation. Nang banggitin niya ito, ngumiti si Kai, alam niyang natumbok na ni Gako ang sagot. Agad isinulat ni Gako ang recipe gamit ang Tylopish, scallops, at prosciutto, iyon na lang ang tanging pag-asa nila ngayon. Dumating ang isa sa mga staff at sinabing malapit nang i-serve ang side dish. Kaya't nagmadali silang lahat na ihanda ang tailfish. Pagkatapos nito, agad dinala ng waitress ang ulam sa mga bisita. Pagkakagat ni Musashi at ng kanyang ama sa unang subo, agad silang natahimik sa sobrang sarap ng lasa. Natuwa ang ama niya at nagsimulang magpakita ng excitement, nakita niya kung paanong ang perpektong timpla ng pampalasa ay nagpalitaw sa katangian ng tailfish. Hindi niya inakalang bagay pala ito sa prosciutto, at ang paglalagay ng kanin sa ilalim ng ulam ang nagbigay ng icing on the cake, pinagdugtong nito ng maayos ang dalawang flavor ng putahe. Ang nararamdaman niya ay kapareho ng naranasan niya nang tikman ang Napolitan noodles, isang mainit at pamilyar na pakiramdam. Si Musashi naman ay hindi pa rin makapaniwala, tinanong niya si Gako kung ano ang pangalan ng ulam na ito. Sagot ni Gako, ang tawag sa dish na ito ay okazok. Ito raw ay isang espesyal na putahe na madalas niluluto ng kanyang ama para sa kanya noong bata pa siya, karaniwan lang itong inihahain tuwing may mahahalagang okasyon. Napagtanto ni Gako na sa pagluluto para sa customers, hindi sapat ang pag-relay sa numerical umami values lang. Kailangan ding magtiwala sa sariling panlasa at instinct upang makamit ang pinakamasarap na lasa. Narinig ito ni Musashi at sumang-ayon siya kay Gako, ang sobrang pagsunod sa mga batas at values habang nagluluto ay magreresulta lamang sa isang mahigpit at walang luwag na proseso. Dapat may espasyo para sa flexibility at creativity. Magsalita si Kai at sinabi na ang pagluluto ay hindi tungkol sa opinyon ng chef, kundi sa opinyon ng customer. Sa huli, sila ang huhusga sa pagkain. Kinagabihan, inihatid ng buong team ang mga bisita papunta sa sasakyan nila, pero bago sila umalis, ipinaalam kay Gako na naiwan ni Musashi ang kanyang notebook sa loob ng restaurant. Dali-dali niya itong ibinigay sa kanya, at laking gulat ni Musashi, agad niyang inagaw ito mula sa kamay ni Gako, sabay nagpasalamat sa pagkain at umalis na may malamig pa ring ekspresyon sa mukha. Habang papalayo ang sasakyan ng kongresista kasama si Mashi, sinabi ng ama niya na hindi na sana siya nagpakita ng ganoong kasenggit na reaksyon matapos ibalik ni Gako ang notebook, isang napakabuting gesture iyon. Ang hindi niya alam, matagal nang lihim na humahanga si Mashi kay Gako at may nakatago pa siyang litrato nila na magkasama. Sa restaurant, tumingin si Gako kay Kai at magalang na nakiusap na payagan siyang magtrabaho roon pagkatapos niyang graduate. Ang saya na dati niyang nararamdaman sa pagsusolve ng math problems ay tila isang alaala na lang mula pagkabata, at ngayon, unti-unti na niya itong nararamdaman ulit. Ngunit naalala ni Kai na pangarap noon ni Gako na maging mathematician, kaya tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin tungkol doon. Sagot ni Gako, hahanap siya ng paraan para kumbinsihin ang kanyang ama. Bukod pa rito, pwede naman daw siyang pumasok sa Tokyo University kahit kailan, pero sa lugar na ito lang niya nararamdaman ang ganitong klaseng inspirasyon. Gusto niyang buksan ang pintuan ng katotohanan sa mundo ng pagluluto. Dahil dito, kinamayan siya ni Kai at tinanggap ang kanyang alok.
Pagkatapos ng graduation, tinipon ng lahat ng estudyante para sa General Assembly. Si Gako na ngayon ang pinag-uusapan ng buong paaralan. Nakapasa siya sa Tokyo University, ang universidad na may pinakamababang acceptance rate sa buong bansa, pero kahit ganoon, agad siyang nag-drop out. Sa dulo ng event, nilapitan siya ni Wani nang marinig ang balitang nag-drop out siya, at tinanong kung ito ba talaga ang gusto niyang tahakin. Si Wani ay natanggap sa isang university sa malayong lugar sa pamamagitan ng sports program. Sinabi niya kay Gako na kung sakaling dumaan ito sa anumang pagsubok, huwag itong mag-atubiling tawagan siya. Alam ng ama ni Gako na ang pagtalon ng anak niya sa isang landas na hindi pa niya kailanman tinahak ay magiging mahirap. Pero sa kabila ng lahat, gusto niyang sundan ni Gako ang tunay nitong pangarap. Kaya bago siya magpaalam, sinabi niya kay Gako na gawin nito ang lahat ng makakaya at huwag kalimutang hindi niya kailangang pagdaanan ng hirap ng mag-isa, may tahanan siyang maaaring balikan anumang oras. Sa mga salitang iyon, nagpaalaman na silang mag-ama at si Gako ay tumungo na sa kanyang bagong paglalakbay. Habang nakaupo si Gako sa loob ng kotse, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting guilt dahil alam niyang gusto ng kanyang ama na siya'y mag-aral at makatapos sa Tokyo University, pero sa halip, admission lang ang nakuha niya. Hindi sigurado si Gako kung ano ang naghihintay sa kanyang kinabukasan, pero umaasa siyang magiging sulit ang lahat ng ito. Dito nagtatapos ang episode 3. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod. Sa susunod na episode, abalang-abala si Gako sa pagsusulat sa kanyang notebook nang biglang lumapit si Kai sa kanya, dahilan para mabigla si Gako. Binati niya agad si Kai at ipinaliwanag na dumating pa siya ng 2 oras na mas maaga dahil sobrang excited siya sa mga plano nila ngayong araw. Napansin ni Kai na siya ang nahuli kaya agad siyang humingi ng paumanhin sa pagpaghintay. Mas naging interesado pa siya nang makita ang sinusulat ni Gako sa notebook, mga kalkulasyon daw ito base sa mga behavioral pattern ng mga tao sa Tokyo. Sobrang tutok ni Gako sa ginagawa niya kaya hindi na niya namalayang naghihintay pala siya kay Kai sa buong oras. Kitang-kita na sabik si Gako na magsimula sa trabaho. Handa siyang sumunod sa lahat ng ipapagawa sa kanya. Gusto ni Kai ang motibasyon ni Gako, pero pinayuhan niya rin itong huminahon ng kaunti. Sinabihan si Gako na magsisimula siya sa trabaho sa restaurant ni Chef Kai kinabukasan, at sa ngayon, kailangan muna niyang makahanap ng matutuluyan. Dumating sila sa isang apartment building at umakyat ng hagdan. Habang paakyat, nabanggit ni Gako na labis ang pasasalamat ng kanyang ama kay Kai dahil sa pagtulong nito na makahanap siya ng murang matitirhan sa Tokyo, isang malaking bagay dahil kailangan niyang simulan ng bayaran ang kanyang student loans. Pagdating sa itaas, napahanga si Gako sa laki ng silid, na para sa kanya ay parang locker room na puno ng supplies. Sinabi ni Kai na malaya siyang gamitin ang kitchen kahit kailan. Laking ginhawa ni Gako nang marinig ito dahil muntik na siyang himatayin sa mahal ng upa sa karaniwang apartment sa Tokyo. Naitanong niya rin kung naroon sina Renmara at Hata, pero ang totoo, ito ay personal na bahay ni Chef Kai. Matagal na siyang mag-isa rito, at si Gako ang magiging panauhin niya. Hindi rin sigurado si Kai, pero mukhang umuupa sina Renmara at Hata malapit sa restaurant. Pagpasok nila sa kwarto, nadatnan nila ang isang napaka-sexing babae na nakaiga sa kama. Agad itong yamakap kay Kai at nagreklamo na iniwan daw siya nito pagkatapos ng nangyari sa kanila kagabi. Nakalimutan na nga ni Kai na ginamit pala nila ang silid na iyon kagabi. Nagkunwari siyang walang alam at sinabi sa babae na umalis na siya roon dahil doon natitira si Gako. Hindi pa rin tumigil ang babae sa pagdadaldal kaya walang pasintabing ibinato ni Kai ang mga gamit nito pababa ng hagdan. Pagkatapos, tiningnan niya ito sa mata at mariing sinabing lumayas na. Kinagabihan, si Kai na mismo ang nagluto para kay Gako ng isang mangkok ng Napolitan noodles. Nang matapos na at sabay na silang naupo, agad humingi ng paumanhin si Gako dahil si Kai pa ang nagluto, gayong siya dapat ang gumagawa nyon. Ayaw niyang maging pabigat kaya nag-alok siya na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay, pero sinabi ni Kai na huwag na siyang mag-alala dahil si Nene, ang maid, ang bahala roon. Ang dapat daw pagtuunan ng pansin ni Gako ngayong gabi ay kung paano siya lalago bilang isang chef sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagkaing ito. Dagdag pa ni Kai, kung hindi siya makakabuo ng tamang conclusion, mawawalan siya ng silbi at agad siyang tatanggalin.
Ang Napolitan noodles na ito ang dahilan kung bakit siya napalapit kay Gako, mula nang matikman niya ito sa unang pagkikita nila, na-inspire siya at nakagawa ng sarili niyang bersyon. Nabigla si Gako sa narinig, nang tikman niya ang noodles gamit ang tinidor, napansin niyang hindi ito matingkad na pula, at wala rin itong matapang na amoy ng kamatis. Pagkakain niya ng isang subo, agad siyang nagsimulang mag-analyze gamit ang mathematical dimension. Para sa kanya, ang Napolitan na gawa niya dati na labis na pinuri ay walang sinabi sa obra ni Kai. Kaya tuloy-tuloy lang siya sa pagkain, kailangan niyang malaman kung bakit napakasarap ng noodles na ito. Ang sikreto pala ay ang lobster, pagpasok nito sa bibig, para raw siyang nagkaimahinasyon ng isang komplikadong math formula. Napalawak ang mga mata ni Gako sa pagka-realize na kahit gaano pa katalino ang approach niya sa pagluluto, wala pa ring anumang recipe niyang kayang tapatan ang lasa ng pagkain ito. Napangiti si Kai nang marinig niya iyon at mayabang niyang sinabi na ibig sabihin lang nito ay wala ring silbi ang utak ni Gako sa pagkakataong ito. Noon pa man ay gusto na ni Kai na buksan ni Gako ang Door of Truth gamit ang pagluluto, kaya niya ito tinanggap bilang kanang kamay. Ang mundo ng cuisine ay walang kapantay at walang kahalintulad. Kaya kung hindi niya hahabulin ang tunay na pagkaunawa at damdamin sa pagluluto, hinding-hindi siya magiging isang tunay na chef. Ang una niyang task ay maghanda ng pagkain para sa lahat ng staff at siguraduhing magiging satisfied sila. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang maghain para sa customers. Kailangan muna niyang matutunan ang mga basic, pero hindi magiging madali ang pagsubok na ito, dahil ang mga empleyado roon ay kilalang mapili sa pagkain, kaya napakahirap nilang mapaligaya. Kailangang makuha ni Gako ang passing grade ng bawat isa sa loob ng isang linggo. Sa totoo lang, karamihan sa mga binigyan ni Kai ng ganitong challenge ay palaging bumabagsak. Kaya kung hindi ito kayanin ni Gako, agad siyang matatanggal. Bago umalis, binigyan siya ni Kai ng payo, na ang paghahanap lang ng pamilyar na lasa sa pagluluto ay hindi sapat para umangat. Kahit may natural talent si Gako sa pagluluto, malinaw na ang gusto ni Kai ay lamunin ang buong potensyal na iyon. Sa kabila niyon, gaman ang pakiramdam ni Gako at buong ngiti siyang naghayag ng kasab-ikan sa hamon na ito. Kinahapunan, ibinigay ni Nan kay Gako ang kanyang chef uniform, pero medyo nadismaya siya nang makitang puti at mukhang tacky, samantalang ang mga chef na napapanood niya sa TV ay nakaitim at astig ang dating. Ipinaliwanag ni Nan na trainee pa lang siya, at ang lahat ng trainees ay kailangang magsuot ng puting uniform. Bigla namang pumasok si Renmara na bahagyang bukas ang pang-itaas. Plano sana nitong gamitin ang silid para magpalit ng damit, at hindi nito inakalang may tao. Agad na tumalikod si Gako, halatang kabado, habang nagbibihis si Renmara. Matapos iyon, tumuloy na siya sa kitchen at habang naglalakad, buong kumpiyansang sinabi sa sarili na magluluto siya ng masarap na pagkain mula sa umpisa at makakakuha ng papuri mula sa lahat. Ilang sandali lang, narating na niya ang kitchen. Pagpasok ni Gako sa kitchen, napatingin siya sa paligid at unti-unting nakakaramdam ng kaba nang makita niya ang dami ng mahuhusay na chef na nasa iisang silid. Saglit siyang napatigil para magproseso ng lahat, at pagkaraan ng ilang segundo, nilakasan niya ang loob at nagpakilala sa kanila, sabay sabing umaasa siyang matutulungan siya sa loob ng isang linggo. Isa sa mga chef ang gustong subukan ng kakayahan niya kaya binigyan siya ng ilang patatas at inutusan siyang hiwain ito ng pantay at i-brownwash. Maayos naman itong naisagawa ni Gako kaya tinapak siya sa likod ng chef, na tila nagsasabing may potensyal nga siya. Paglingon niya sa likod, napansin niya ang isang dambuhalang banyaga na nakatitig sa kanya. Nang maisip niya ito, napansin niyang marami pala talagang foreign staff sa loob ng kitchen. Galing sila sa iba't ibang panig ng mundo para matuto sa kusinang ito. Kumpirmado na ng mga chef na makakatulong si Gako sa trabaho roon, kaya naglakad na sila palayo habang sinasabing magagamit nila ng husto ang tulong niya. Bago sila tuluyang umalis, tinanong niya ang mga pangalan nila, pero laking gulat niya nang sabihing hindi na kailangang malaman pa ang pangalan ng isa't isa. Sa sandaling iyon, dumating si Kai at ibinalita na fully booked na ang restaurant para sa lunch. Hinikayat niya ang lahat na magtrabaho ng mabilis at episyente. Napahanga si Gako habang pinapanood ang mga chef na kumikilos sa sobrang bilis at pagkakaugnay-ugnay.
Pero laking gulat niya nang makita na itinapon ng chef na pumuri sa kanya kanina ang mga hiniwang patatas niya sa basurahan, hindi raw kasi pantay-pantay ang laki ng mga hiwa. Sa una, tama at pantay ang hiwa ni Gako, pero habang tumatagal, kinabahan siya at nagkamali. Sinabi ng chef na huwag na siyang mag-alala, ayusin na lang niya ang gamit niya at umuwi. Labis na nanghina si Gako sa sinabi kaya nadapa siya at natapon ang bitbit niyang bandehado. Wala ni isa sa mga chef ang tumulong o tumingin sa kanya, tuloy-tuloy lang sila sa pagluluto habang siya ay nakahandusay, puno ng hiya. Lumabas siya para huminga ng sariwang hangin at naramdaman ang matinding kahihiyan. Bukod sa kakayahan at galing, malaking problema rin ni Gako ang kakulangan sa bilis at stamina. Mahina ang katawan niya sa pangkalahatan, ang ganitong klaseng battle kitchen ay para sa mga customer at nangangailangan ng bilis na kayang makasabay sa galaw ng lahat. Buong buhay ni Gako ay ginugol lang niya sa pag-aaral ng mathematics, kaya halos wala siyang kumpiyansa sa kanyang stamina. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Kai, na tatanggalin siya agad sa trabaho kung mangyari ang ganitong sitwasyon. Sa pag-alala niya nito, biglang nabuhayan ng loob si Gako. Napagtanto niyang kahit mahalaga ang bilis at lakas ng katawan, sa huli, ang tunay na sukatan ay ang galing sa pagluluto. Sabi ni Kai, ang staff meal na ihahanda niya ang magiging basehan. Inisip ni Gako na normal lang na hindi siya agad makasabay sa bilis ng iba sa unang yugto. Bigla namang pumasok si Nanami at nagrereklamo ang tiyan niya sa gutom. Sinabi niya na tapos na ang lunch rush, kaya oras na para si Gako naman ang maghanda ng staff meal. Napansin niyang hirap pa rin itong maglakad kaya tinanong niya kung ibig bang sabihin nito ay hindi siya makakagawa ng pagkaing makakapagpasaya sa kanila. Pinagpawisan si Gako, sa totoo lang, nakakapagod talaga ang trabaho sa kitchen para sa kanya. Pakiramdam niya ay mas makakabuti kung mapapanood muna niya kung paano nagluluto ang staff. Kung maaari, gusto rin niyang matikman ang mga tira-tirang pagkain para kahit papaano ay maintindihan niya kung anong klaseng pagkain ang niluluto sa restaurant. Pero dahil ito ang task na magpapasya ng kinabukasan niya sa restaurant, alam niyang hindi siya pwedeng magkamali o maging pabaya. Nakita naman ni Minami na mukhang sobrang bigat ng task na ito para kay Gako, kaya iminungkahi niyang iba na lang ang gumawa para sa kanila. Pero dahil dito, parang natauhan si Gako at nagkaroon ng ideya. Bigla siyang sumugod sa kitchen, handang-handa nang ihanda ang staff meal. Bago siya magsimula, pinaalalahanan siya ni Nanami na sa patakaran ng staff time meals, pwedeng gamitin ang kahit anong ingredients at resources nang walang limitasyon. Ibig sabihin, hanggat makakagawa siya ng pinakamahusay na staff meal, pwede siyang gumamit ng kahit anong sangkap, kahit gaano pa ito kamahal. Pero sa isip ni Gako, hindi niya kailangang gumamit ng mamahaling ingredients. Naniniwala siyang sapat na ang mga natirang patatas, carrots, at corned beef. Kaya't agad siyang lumapit sa isa sa mga chef para humingi ng tulong sa mga sangkap na hindi niya nagamit sa nakaraang luto. Pinapanood ng chef ang proseso ng pagluluto ni Gako at laking gulat niya nang makita na ginagamit lang nito ang mga tirang hiwa ng patatas mula kanina. Plano ni Gako na magsimula sa kung ano ang naging finished product at bumuo ng masarap na putahe mula sa mga sangkap na meron siya. Pinagmamasdan siya ni Renmara habang nagluluto at napansin ang mga simple at ordinaryong sangkap na gamit niya para sa staff meal. Sa unang tingin, parang karaniwang ulam lang ito, pero dahil kilala niya si Gako, alam niyang magugulat siya sa magiging resulta. Maya-maya, natapos na rin ni Gako ang pagkain at inilagay na ito sa mga plato para kainin ng staff. Ito ang meal na magpapasya kung tatanggapin siya sa restaurant o hindi. Tiningnan ito ng mga staff at agad na napakunot ang noo. Mukha raw itong simpleng potato at meat stew lang, pero bago pa sila makapagsalita ng masama, napahinto sila ng maamoy ang niluluto. Ibang level ang aroma nito, nilakasan ni Gako ang loob at hinikayat silang lahat na tikman ito. Mula sa malayo, pinapanood ni Kaijes ang lahat at sabik na malaman kung ano ang magiging desisyon nila. Ito ang pagtatapos ng episode 4. Mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na bahagi.